Tayo naman mga nasa purong biyaya, pag naman nagpapatanggap tayo, sinners prayer natin talaga dapat, hindi yung tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. At pag ganun ang gospel mo, ang mangyayari niyan, pag sinabing tanggapin ng Panginoon bilang yung tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, by works, mapupunta yun, perverted yun, mapupunta sa works kasi iisipin niya, maging Panginoon ako ng kanyang buhay. Ibig sabihin, lahat ng mga utos mo, susundin ko. Papupunta yan sa perverted Works space. na Pero parang kung ang sasabihin natin, si Kristo ay may kakayanang magpatawad ng ating kasalanan kasi may binayaran na siya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng tao ay mapupunta ng impyerno at kasama ka doon. Maliban lamang kung pananampalatayanan mo na merong Kristo na gumawa nito. Nananampalataya ka ba? Kaya mo bang paniwalaan yun? Kapag sinabi niyang, oo, nananampalataya ako na may kakayanan si Kristo magpatawarin ng kayong kasalanan, at pag nag-pray kayo, boom, ligtas yun. Kasi, accurate eh. Yung kapatawaran ng kasalanan ang pinaka-fatal eh. Alam niyo ba ang tao talaga lahat mapupunta na impyerno? Lahat yan. Okay, lahat na mapupunta. Ang solusyon dyan, kailangan may magpatawad ng kanyang kasalanan. Eh, yung reliyon, di naman kayang patawarin ng kasalanan mo eh. Kahit sino, kahit mabubuting gawa mo eh. Kasi ang usapan, kailangan may mamatay. Kaya sabi sa Romans 6:23, ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Oh. Kailangan may mamatay. Pero sinabi rin sa Romans 6:23, si Kristo ay nagbigay ng regalo. Ang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, maliwanag na kay Kristo ang susi ng kaligtasan. Wala nang kani-kanino, kung sino-sino. Wala nang kung ano-ano. Hindi sa gawa mo. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit sinasabing hindi sa gawa mo, bakit hindi sa reliyon, sa iglesia, hindi doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan kasi na kay Kristo kasi si Kristo lang may kakayanan magpatawad ng iyong kasalanan. Ang issue kasi sa kaligtasan, kailangan mapatawad ang kasalanan mo, mapatawad ng Diyos ang kasalanan mo. Eh sino gagawa nun? Wala. Si Kristo lang may kakayanan gumawa nun. Kanino ka lalapit? Kay Kristo pa rin. Kaya ito talagang totoong sinabi niya na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating daw sa Diyos Ama maliban daw sa pamamagitan niya. Totoo yun kasi siya lang ang may kakayanan magpatawad ng kasalanan. Oh. Kaya dapat mga kapatid, kung magpapatanggap, kung gusto ko mahal sa buhay na gusto mong maligtas, ang dapat ang prayer, mauwi doon sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Hindi yung tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at mahalin mo siya. Hindi ganun dapat. Ito para sa lahat mga kapatid, sa lahat ng taga-Bride of Christ. Pag halimbawang magkakaroon kayo ng sinner's prayer doon sa tao, dapat, kaya nga sinner's prayer eh, hihingi siya ng tawad kay Kristo. Kasi yun ang magliligtas sa kanya. Yung paghingi niya ng tawad kay Kristo at pananampalataya doon sa kanyang ginawa sa krus na si Kristo ay may kakayanan magpatawad ng kasalanan, yun ang tunay na kaligtasan. Yun kasi ang totoong gospel. Na si Kristo ay may kakayanan. Saan sa Bible? Basa tayo. Matthew 28. Basa tayo. Sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. Ng Israel lang ba? Hindi. Ng marami. So, napakahalaga po niyan. Kaya nga yan inaalala sa Santa Cenas, di ba? Sa ating communion. Kasi yan talaga ang ating statement of faith na kung saan yan ang dahilan kung ba't tayo naligtas. Dahil sa kapatawaran ng kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. Yung tinatawag na blood atonement. Napakahalaga po niyan. Yan ang dapat tinatapik natin. Hindi yung tuturuan mo yung tao na gusto mo maligtas o sige, makipagrelasyon ka kay Kristo, mahalin mo si Kristo, mag-I love you ko kay Lord. Eh, Diyos. Hindi ganun ang kaligtasan mga kapatid. Binobola nyo lang ang mga tao. Wherein false hope na naman yun. Hindi yun makakatulong kasi ang tao makasalanan. Ang solusyon dyan si Kristo para mapatawad ng kanyang kasalanan at maibilang siya sa mga banal na tao. Pag naman na kay Kristo ka na, pinatawad na yung kasalanan, sa mata ng Diyos, banal ka na dahil kay Kristo.
Kaya napakahalaga ng mga kapatid, 'pag nagsi-sinner's prayer tayo, dalhin niyo sila sa pagpapatawad ng kasalanan. Hindi yung pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at makipagrelasyon ka sa Kanya. Ay, Diyos ko. Yan po yung mga lumang turo ng mga perverted, mga kapatid. So sana magbago na rin ho tayo doon sa mga ganun ba. Napakahalaga ho nun. Kasi walang maliligtas kasi. Kung sasabihin mong tanggapin mo ang Panginoon bilang hindi maliligtas yun. Kasi hindi niya binanggit ang gospel. Banggitin yung gospel. Ano yung gospel? Ang gospel ay simple lang. Si Kristo ay namatay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Okay? So, pag halimbawang nag-share tayo ng gospel, laging kapatawaran, kapatawaran. Huwag niyo silang dalhin sa reliyon. Ay, sumama kayo sa Bride of Christ. Ay, sumama kayo sa church namin. Ay, sumama kayo, maliligtas kayo. Hindi ganon ang evangelism. Ang evangelism ay mag-aral kayo ng eschatology. Mag-aral kayo ng pre-rat. Hindi ganon, guys, ha. Ang tunay na gospel dapat, sorry. Ang tunay na gospel dapat ay simple lang. Manampalataya kayo ni si Kristo ay may kakayanan magpatawad ng ating kasalanan kasi lahat tayo mapupunta ng impyerno kung hindi napatawad ng kasalanan mo. Kasi dapat ipa-intindi natin sa kanila na una, sila ay may kasalanan. Pangalawa, wala kang kakayanan maging banal sa mata ng Diyos sa magitan ng iyong mga gawa. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 and 10. Titus 3:5, malinaw. Hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. John 3:60. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, binigay niya ang kanyang anak. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi nakukuha doon sa magbatian kayo at ng banal na halik. Tapos binabati ko kay mga iglesia ni Kristo. Ayan, eka. Yang iglesia na yan, patunay na tayo maliligtas kung iglesia ni Kristo ang pangalan ng iyong simbahan. Oh. Hindi doon ang kaligtasan, mga kapatid.